Pagkarating ni Ryan sa bahay ng kanyang mga magulang, ay sabi ng kanyang ina na si Aling Saram, "Anak, ano raw bang isusuot ni tatay mo sa kanyang job interview? Baka raw hindi siya tanggapin ng boss ng kumpanyang iyon kapag hindi nagustuhan ng itsura niya." Sabi naman ni Ryan, Teka po, Nay. Hindi niyo po ba nasabi kay tatay na janitor ang trabaho nga applyan niya roon? Baka akala niya pag-aartista. natawa ang kanyang ina. Bigla namang nagsalita ang kanyang tatay na pababa na ng hagdanan. Anak, maayos na ba tong forma ko? Oo naman po, Tay. Mas pogi pa nga kayo sa akin. Naka-checkered polo kayo at naka-slacks na itim. Formal na yan. Noong pumunta ako dati sa showroom ay naka-t-shirt lang ako at kupas na pantalon eh. Sigurado ka, anak, ha? Ayoko mabigo kayo kapag hindi ako natanggap sa trabahong yun. Naku, Tay, sa pogi mong yan, baka hindi ka nga matanggap. Tapos i-recommenda ka na lang na mag-artista. Anak naman eh, kita mong kinakabahan na nga ako, puro ka pa kalokohan dyan. Walang biro, Tay. Okay na yan, magtiwala po kayo sa akin. Matatanggap kayo sa trabahong yun. Seryosong wika pa ni Ryan sa kanyang ama na titig sa mata at hindi ngumingiti. Sabi naman ni Mang Densyom, Sige anak. Basta alam mo naman may tiwala ako sa'yo. Kaya sa'yo na ako mananalig tungkol rito. Opo, Tay, ako pong bahala sa'yo. sagot pa ni Ryan. Tapos umupo na muna sila sa salam. Noong ready na ang kanyang ama, ay agad na silang sumakay sa kotse at tumulak na papuntang showroom. Pagkarating sa may gate ay nagbukas si Ryan ng bintana. Magandang tanghali, Sir Ryan. Ay, Ryan pala. Biglang bawi pa ng gwardya na si Mang Miyom. Mabuti at hindi naman iyon napansin ng kanyang ama dahil kinakabahan nga iyon sa kanyang job interview. Noong huminto si Ryan sa parking space sa harapan, ay nilingon niya ang kanyang ama. Pawis na pawis iyon. Tay, anong nangyayari sa'yo? Alakas-lakas ng aircon ng sasakyan na to. Dahil bago pa naman itong sports car, kaya maganda ang quality ng aircon. Pero kung pagpawisan kayo para kayong nakatayo sa gitna ng highway ng tanghaling tapat. Pawis na pawis po kayo. Tila nauutal naman na sumagot ang kanyang ama. Pasensya na anak. Kinakabahan kasi talaga ako eh. Sabi naman ni Ryan. Oh, ito pong extra towel. Magpunas po muna kayo ng mabuti. Tapos ito po, malamig na tubig. Inumin nyo na po, tapos ikalma mo muna ang sarili mo. Hindi pwede ang itsura po na ganyan. Na para kang may ginawang krimen sa sobrang kaba. Relax lang, Tay. Job interview lang po ito. Wika ni Ryan. Tapos sinihintay ang kanyang ama na matapos makainom ng tubig. Nilaksan niya pa kaunti ang blower ng aircon para mabilis matuyo ang pawis ng kanyang tatay. Ano, Tay? Okay ka na po? Oo, anak. E di tara na po. Wika ni Ryan tapos lumabas na ng sasakyan. Pagkabungad pa lang nila sa entrance ng showroom, ay malawak na ang ngiti ng mga dalaga. Hi Ryan, kumusta? Siya na ba ang tatay mo na mag-a-apply ng janitor dito? Yes po, ma'am. Sagot naman ni Ryan sa tanong ni Sahara. Sabi naman ng dilag, sige, tuloy kayo sa loob, Ryan. Hinihintay na kayo sa loob ni Manager Lexi. Sabi naman ni Mang Densyom. Anak, ayos lang kaya kung samahan mo ako ron. Opo, ayos lang. Ako naman ang nagrekomenda sa'yo rito, tsaka syempre, kilala po ako ni Mang Lexi dahil dati nga po ako nilang janitor rito. Mabuti anak kung ganun, para naman mabawasan ng kaba ko. Pagkarating nila sa harapan ng opisina ni Lexi, ay agad nang kumatok si Ryan. Napatingin naman agad si Lexi dahil salamin naman ang pintuan at dingding ng opisina. At hindi rin naman nakasarado ang kortina ng blinds. Good afternoon po, Ma'am Lexi. Ito po yung tatay ko na inirekomenda ko na maging janitor. Ito nga palang resume niya. Napatingin naman si Mang Densyo kay Ryan. May resume ako, anak.
Oo naman po. Ako na po ang gumawa dahil hindi ka pa naman marunong po gumamit ng computer. Tinanggap naman ni Lexi ang folder na dala ni Ryan at tiningnan iyon. Mang Densyo, maupo po kayo rito? Ryan, okay lang ba kung doon ka na muna sa sofa para makapag-usap kami ng tatay mo? Tumango lang si Ryan at doon umupo sa sofa sa loob lang din ng opisina ni Lexi. Tapos sinampot niya ang isang magazine at nagbasa-basa na muna. Naririnig niyang tinatanong ni Lexi ang tatay niya ng mga basic na tanong tungkol sa academic background at anong mga alam na trabaho. Tila na wala naman ang hiya ni Mang Densyo o sadyang nilaksan na lang ang loob at todo paliwanag na masipag siya pagdating sa trabaho. Lalo na sa hanap buhay at iyong mga bagay na hindi niya alam ay handa siyang pag-aralan para matuto. Makalipas ang 15 minutes na pag-uusap ng dalawa ay sabi ni Lexi, "Ito po Mang Densyo ang employee information sheet. Pilapan mo ito. 3 copy ito tapos permahan mo na rin back to back. Doon mo na po filapan sa lamesa sa harapan ng sopa para mas komportable. Ryan, halika nga muna saglit at may ipapakisuyo lang ako." "Okay po ma'am." Sagot pa ni Ryan at agad tumayo tsaka lumipat ng upo malapit kay Lexi. Si Mang Densyo naman ay doon na upo sa may sopa at abala na sa pagpipill up ng mga dokumento. Noong naroon na si Ryan ay papulong na nagsalita si Lexi. "Ryan, may mga dokumento at check ka na kailangan permahan. Konti lang yun. Mga 15 minutes tapos mo na yun. Pwede mo na bang saglitin sa opisina mo?" "Naroon na. Ako mismo ang naglagay roon. Ako na munang bahala sa tatay mo. I-delay ko siya para matapos mo yung gagawin mo sa itaas bago kayo umalis." Okay, sige." Tumayo si Ryan sabay sabing, "Tay, maiwan ko na muna kayo rito ah. May pinapacheck lang sa akin si ma'am doon sa next building. May na-misplace lang yata ako." "O sige anak." Sagot pa ni Mang Densyo na agad nang hinarap ang pinifill upan ng mga papel. Pagkalabas ni Ryan sa showroom, ay sabi ni Micaela, "Sir Ryan, kailan mo ipapaalam sa tatay mo na ikaw ang boss rito?" Sa next pasok ko na rito. Kapag nag-start na siya. "Ibig sabihin, wala kaming libreng snacks today?" Wala muna. Sa susunod na punta ko na lang. Sa Tuesday o sa Monday after kong magpa-enroll. Sir Ryan, baka naman may ekstrang araw ka dyan. Kahit isang araw lang na pwede kitang makasama. Sabi naman ni Ryan. Naku, Micaela, hindi ko pa alam eh. Pero kapag meron ay sasabihan kita. Magpapa-enroll din kasi ako ng mga kapatid ko. Kaya busy rin ako next week eh. Okay, don't worry. Willing to wait naman ako palagi, di ba? Oo, alam ko. Salamat ah. Sige, akit na muna ako sa opisina ko. May rush daw na kailangan kong mapirmahan eh. Okay. Sagot ng dalaga na may matamis ng itim. Pagkapasok ni Ryan sa annex ay naabutan niyang naroon ang janitor nilang si Russell. Abala sa paglilinis ng hallway papunta sa opisina ni Ryan. Good afternoon po Sir Ryan. Balik na po pala kayo sa pagtatrabaho. Hindi pa pero may sasaglitin lang ako na permahan bago umalis ang tatay ko. Russell, ikaw nang bahala magturo sa tatay ko ng mga gagawin niya sa trabaho. At syempre, igalang mo na rin kahit papano dahil matanda yun. Oo naman po sir, ako pa ba? Natuto na po ako. Hindi na po mauulit ang pagkakamali ko sa inyo noong una. Mabuti Russell kung ganun. Salamat Sagot pa ni Ryan tapos nagpatuloy na sa pagpasok sa loob ng kanyang opisina. Hindi na siya nag-open pa ng computer. Nag-focus na siya agad sa pagbabasa noong mga dokumento na nakabangga noong cheque na kanyang pepermahan.
Makalipas ang 20 minutes ay tapos na siya. Kaya muli na siyang bumaba at bumalik na sa showroom. Nakita niyang naroon pa ang tatay niya sa harapan ng table ni Manager Lexi. May kung anong ipinapaliwanag. Sumanya si Ryan kay Manager Lexi na okay na ang mga dokumento. Tapos agad nang tumayo ang manager at nakipag-shake hands na kay Mang Dencio. So, paano po Mang Dencio? See you tomorrow. Kahit mga alas 7 ka na po pumasok. Ako muna kasi ang magdadala ng susi. Dati kasi noong panahon na si Ryan ang janitor namin dito, ay nasa kanyang isang set ng susi. Dahil sa pamangkin naman siya ni Boss Jake. Pero noong umalis na si Ryan ay ako na ulit ang nagbubukas ng showroom. Hindi ko muna ipinagkakatiwala sa kahit kanino ang duplicate key. Pero bukas, after ng orientation, ay baka sa'yo ko na ipadala ang susi para kung gusto mong maglinis ng mas maaga, pwede dahil may susi ka na. Si Ryan kasi dati alas 5 pa lang ay narito na. Nagsisimula na maglinis. Kaya pagsapit ng alas 8 ay nakatambay na lang yan doon sa kubo sa likuran at nagkakape. Pwede mo rin gawin yon sa mga susunod na linggo kapag nakilala mo na ang big boss natin dito. Sabi naman ni Mang Dencio. Ma'am Lexi, kailan ko po ba makikilalang big boss natin dito? Napangiti naman si Lexi, pero hindi niya ipinapahalata sa matanda. Baka next week po. Nakabakasyon kasi siya at next week raw po pupunta rito. Every Tuesday and Thursday lang kasi pumupunta rito kasi may iba pang inaasikaso. Ganun po ba ma'am? Sana po ay okay sa kanyang pag-hire niya sa akin. Nako Mang Dencio, sigurado kung okay na okay sa kanya ang pag-hire ko sa'yo. Mabait kasi yun. So paano po ho? Bukas na lang ha? Okay po ma'am. Maraming salamat po talaga sa pagtanggap niyo sa akin rito bilang isang janitor. Walang anuman po. Sagot ni Manager Lexi tapos tumalikod na si Mang Dencio. Tsaka lumapit kay Ryan na naroon nakatayo sa harapan ng mga nakadisplay na sasakyan. Anak, natanggap ako. Bukas na raw ako agad magsisimula. Masaya naman na sumagot si Ryan. Sabi naman sa'yo tay, matatanggap ka dyan. Salamat nga pala anak sa tulong ah. Malaking bagay ang pagrekomenda mo sa akin. Pati na yung ginawa mong resume. Hindi ko alam na kakailanganin ko pala yun. Wala po yun tay. Tara na po, diretso na po muna tayo sa palengke. Mag-grocery po tayo at bibilid na rin ng isang sakong bigas. Ako anak, nakakaya naman sa'yo. Sagot mo na naman lahat ng iyon. Si tatay naman parang others. Siyempre, sagot ko pa rin yun hanggang hindi ka pa sumasahod. Tsaka kahit may sahod ka na, tutulong pa rin naman po ako sa gastusin. Salamat anak ah. Napakaswerte talaga namin ng nanay mo na nagkaroon kami ng anak na kasing responsable at kasing bait mo. Wala po yun. Tara na po. Wika ni Ryan at naglakad na sila papunta ng sasakyan. Kumaway lang si Ryan kay Mang Mio noong dumaan sila sa entrance ng compound ng showroom. Pagkarating sa palengke ay una na muna silang dumaan sa isang bigasan. Bumili si Ryan ng isang sakong bigas at doon nilagay sa likuran ng kotse. Tapos, tsaka sila pumasok sa grocery at namili naman ng lahat ng kakailanganin ng pamilya niya. Masaya si Ryan dahil dati pinapangarap niya lang na sana malapit lang sa kanya ang pamilya niya para mabilan niya ng mga bagay na naroon sa grocery at natupad na nga ngayon. Kaya bibilan niya lahat ng mga pagkain na gusto niyang ipatikim sa pamilya niya, lalo na ang hotdog na ipinangako niya sa kanyang mga kapatid. Matapos ang mahigit isang oras na pag-grocery, ay dumaan muna si Ryan sa Shakey's at bumili ng pangmeryenda para sa kanyang pamilya. At syempre, priority roon ang pizza na gusto niyang matikman ng pamilya niya. Pagkarating sa bahay, ay agad nagbukas ng gate si Aling Sara noong bumusina si Ryan. Pagkababa ni Mang Dencio, ay naluluha iyon na yumakap sa asawa. Mahal,
natanggap ako sa trabaho na inirekomenda ni Ryan. Bukas nang simula ako sa duty ko. Magandang balita yan, mahal. Sagot pa ni Aling Saram. Sabi naman ni Ryan, Kaya magsa-celebrate tayo. May dala po kaming mga pagkain ni tatay. Sige po, pagtulungan niya na pong hakutin papunta sa loob ang mga grocery at mga pagkain na pang merienda. Ako na po ang magbubuhat ng isang sakong bigas. Anak, ang dami naman yata masyado ng pinamili mo. Nakakahiya na sa iyo. Ako, Nay, hindi niyo lang alam kung gaano ako kasaya na may papakain ko rin sa inyong mga nakakain ko rito. Kaya wala kayo dapat ikahiya. Masayang nagmeryenda ang buong pamilya ni Ryan. Maging ang dalawang kapatid niya ay tuwang-tuwa lalo at unang beses nilang makatikim ng pizza at carbonara. Noong matapos ang merienda ay nagpaalam na si Ryan na aalis na. Tay, good luck po sa first day niyo bukas ha. Basta sumakay lang kayo ng kahit anong jeep dyan sa labasan. Lahat yun ay dadaan sa harapan ng showroom. Kaya hindi ka na po maliligaw nun. Oo anak, kaya ko na yun. Sagot naman ni Mang Densyom habang binubuksan ang malaking gate. Umalis na nga si Ryan sa bahay ng mga magulang niya at nagsimulang bumiyahe. Noong uminto siya sa stoplight ay tiningnan niya ang kanyang cellphone kung nag-text ba sa kanya si Manager Lexi. Pero hindi. Kaya naisipan niyang tawagan na lang muna si Professor Divine Alvarez. Nakakadalawang ring pa lang ay agad na iyong nasagot. Hello Ryan, kamusta? Nasa Manila ka na? Ay Divine, oo, nasa Manila na ako. Nasaan ka nga ngayon? Busy ka ba? Naku, hindi. Wala akong ginagawa. Sa katunayan yan ay kagigising ko lang. Nasa school kasi ako kaninang umaga. Tapos mga 2 PM na ako umuwi. Pagkarating ko naman dito sa bahay ay agad na akong nakatulog. Ang haba nga ng tulog ko eh. Ang pinoproblema ko ngayon ay kung paano ako makakatulog nito mamaya. Well rested ang katawan ko. Sabi naman ni Ryan. Di ako nang gagawa ng paraan yan. Sasamahan kita sa buong magdamag para hindi ka maboard. Natawa naman sa kabilang linya ang dalagang si Divine. Naku Ryan, kung dati super excited ako na makita ka. Pero ngayon, mixed emotion na. Na-excite pa rin naman ako pero may halong pag-aalala. Dahil noong last time na nandito ka, 2 days akong hindi makalakad ng maayos. Sabi naman ni Ryan. Bakit? Ayaw mo na bang maranasan ulit ang ganong katap quality na performance? Gusto. Pero sana, if possible, dahan-dahanin mo lang ha. Nagre-report pa rin ako ngayon sa school araw-araw. Dahil sa research para sa master's degree ko. Sabi naman ni Ryan. Okay, I will try my best. Punta na ba ako dyan? Pero baka mga more than 30 minutes pa. Hanap muna ako ng mabibilang pagkain para may pagkain na tayo pagkarating dyan. Magsaing ka na lang ha, ako nang bahala sa ulam. Okay Ryan, ingat ka sa pagdadrive ha. Oo, salamat. Sagot pa ni Ryan at pinatay na ang tawag. Naalala niya ang tindahan ng pares na madalas silang kainan dati ni Roxy. Kaya iyon ang gusto niyang kainin. Lumiko na nga siya papunta sa restaurant na iyon. Pagkarating roon ay umorder na siya ng isang order ng pares na walang kasamang rice, isang order ng sisig, isang order ng buttered chicken, at 10 pieces na Shanghai rolls. Tapos humingi na rin siya ng sabaw. Masarap kasi ang sabaw sa kainan na iyon dahil iyon mismo ang sabaw ng karne ng baka na pinakuluan at ginawang pares. Ang sabaw ng pinagpakuluan noon ang kanilang tinitimplahan at siyang ibinibigay sa mga customer na humihingi ng sabaw. Makalipas ang 15 minutes na pagpila sa parasan, ay umalis na si Ryan, dala ang mga pang-ulam na isa sa paborito niya, lalo na kapag magkasama sila ni Roxy.
Pagkarating niya sa tapat ng gate ng bahay ni Miss Divine, ay agad nang bumukas ng malaki ang magkabilang pisngi ng gate. Naroon na pala ang dalaga, nakaabang sa kanya. Kaya itinuloy na rin ni Ryan sa pagpasok ang sasakyan sa loob ng compound. Pagkababa niya ng sasakyan, ay agad siyang nilapitan ni Divine at niyakap ng mahigpit. Oh, anong meron? Tanong ni Ryan. Ilang segundo rin na nanatili sa pagkakayakap ng mahigpit ang dalaga kay Ryan at hindi nagsasalita. Kaya hinayaan niya na lang din muna. Ilang saglit pa noon ay sinabing, hindi ko alam, Ryan kung bakit ganito kita na-miss. As in, sobrang miss. Nagtataka nga ako sa sarili ko Dahil dati, namimiss ko rin naman ng ex ko kapag matagal kaming hindi nagkikita. Pero hindi masyado Kasi siguro kapag nagkita kami gagawin lang namin ang bagay na yun. Tapos aalis na siya. Walang small talks, walang food trip moments. Kuripit kasi talaga yun Magkakaroon lang ng pagkain kapag ako ang bibili. Samantalang kapag ikaw ang kasama ko, lahat ng aspeto ng pagkatao ko ay busog. Mula sa busog na tiyan, busog sa pagmamahal ang puso, pati na ang katawan ko ay talagang sinasagad mong pagpapakita ng pagpapahalaga. Kaya paano hindi kita mamimiss ng ganito? Kahit nga kapag umaalis ka, ay namimiss kita lalo at hindi makalimutan kasi pag alis mo, siguradong may makakain pa ako hanggang kinabukasan dahil palaging marami ang sobra sa dala mong pagkain. Sabi naman ni Ryan. Kasi nga, komportable ako rito sa bahay mo. Kaya pakiramdam ko, pwede ako mag-food trip at magpakalunod sa'yo. Dahil malinaw sa'yo kung hanggang saan lang ang pwedeng namamagitan sa atin. Sabi naman ng dalaga. Talaga bang ayaw mo muna magkaroon ng more than friends relationship sa akin? Pasensya na, Divine Wala pa talaga akong time para dyan. Lalo na ngayon, kasama ko ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Kailangan nila ng full support at assistance ko dahil nagsisimula pa lang silang mag-adapt sa buhay sa syudad. Ang mga kapatid ko nga ay halos tagpi-tagpi pa ang pagsasalita ng Tagalog. Kaya sana naiintindihan mong point ko. Well, since the beginning of this affair, ay malinaw naman sa akin ang lahat. Pero hindi ako mapapagod manuyo sa'yo. Baka kasi ready ka na pala. Tapos hindi ako nag-follow up. Di napunta ka pa sa ibang babae. Sayang kaya yun Big fish ka kaya. 7 inches pa naman. Sabi naman ni Ryan. Ay, kung ano-ano na naman ng mga sinasabi mo. Tara na, umakyat na tayo para makakain na habang mainit pa tong mga ulam na dala ko. Ito naman, ayaw pa akong pagbigyan Alam mo naman na ikaw ang pwede kong makausap sa ganitong bagay. At sa'yo lang din ako pwede mag-dirty talk. Dahil sa school at bahay lang naman ang araw-araw na routine ko. Okay, sige. Mamaya mo na yung gawin kapag naroon na tayo sa kwarto mo at nakapatay ng ilaw. Pero sa ngayon, unahin na muna nating kumain. Bakit? Gutom ka na ba? Hindi naman, pero excited akong kumain dahil masarap ang dala kong ulam. Favorite ko yan lalo na kung mainit ang kanin. Aba, oo naman. Mainit talaga ang kanin dahil kakapitik lang ng rice cooker bago ako bumaba para abangan ka sa gate. Di tara na pala. Wika pa ni Ryan at kinuha na sa passenger seat ang mga pinamili niyang pagkain. Pagkarating sa taas ay agad nang naghain sa lamesa ang dalaga. Wow, dami mo na naman dalang pagkain. Nakakatakot ang kapalit nito Ikaw pa naman, palagi mo akong dinadala ng maraming pagkain. Pero grabe ka rin kung gutumin ako sa pagod. Anong problema ron? Wala naman sanang problema kung magagawa ko pang maglakad ng tuwid kinabukasan. Huwag ka nang magreklamo. Enjoyin mo na lang.
Oo na po. Sige na, umupo ka na at kakain na tayo. Agad na nga umupo si Ryan sa pagkainan at pagkatapat sila ni Divine habang kumakain. Tuwing magkakatinginan sila ay nakikita niyang humingiti ng matamis ang dalaga. At kahit pa nga sa ibang direksyon nakatingin, ay nakangiti pa rin na tila ba may masayang bagay na naiisip. Matapos makakain ay doon na muna si Ryan tumambay sa may sala at nanonood ng telebisyon habang ang dalaga naman ay abala sa paglilinis ng kusina. Makalipas ang halos 1 oras ay lumapit na ang dalaga kay Ryan. Dala ang 2 tasa na may lamang ube makapuno flavor na ice cream. Tapos inabot kay Ryan ng isa. Nagulat si Ryan nang pinatay ng dalaga ang telebisyon. Oh, bakit mo pinatay? Para nasa akin lang ang atensyon at mga mata mo. Wala siya, lahat talaga inaangkin. Oo naman. Narito ka sa poder ko, di ba? E di temporarily sa akin ka. And oops, huwag ka nang kukontra. Ito lang ang time na masasabi kong sa akin ka. Dahil pagkaalis mo sa compound ng pamamahay ko, ay pagmamay-ari ka na ulit ng pamilya at karir mo. Kaya huwag ka nang madamot sa akin. Ngumiti si Ryan sabay sabing, Okay, sabi mo eh. tapos kumain na sila pareho ng ice cream habang magkaharap at nakatitig sa isa't isa. Hanggang sa ibaba ni Divine ang hawak niyang tasa. Tapos inagaw rin ang tasa ni Ryan. Tsaka inilapag sa lamesa sa harapan at tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Napangiti na lang si Ryan dahil mukhang hindi na talaga mapigilan ng dalaga ang pagkauhaw nito sa kanya. Agad na nga nilang sinimulan ang bagay na pareho nilang nais gawin. Doon na rin mismo sa sala ng bahay. Kahit naman naroon sila, ay sigurado naman ang dalaga na nakasarado ang mga kortina sa bintana para walang makakakita sa kanila mula sa labas. Halos umabot ng 1 oras ang kanilang ginawang aktibidad. Pareho silang nasa kondisyon, kaya pareho nagtrabaho at lumalaban. Ayun my loves, mukhang sinusulit talaga ni Ryan ng maiksing mga araw ng kanyang semestral break at nagagawa niyang mabigyan ng sapat na atensyon ng mga taong nakakamiss sa kanya. So, paano my loves? Samahan niyo ulit ako sa kasunod na bahagi nito ha. Wala pong bibitaw. At huwag ring makalimot mag-subscribe, lalo at bago pa ang channel na to. Sana lahat ng nakakapakinig ng story ni Ryan ay nakasubscribe na rin. Nakikita ko kasi 12,000 ang views pero 1,000 lang nakasubscribe. Baka naman pwedeng give and take tayo. Total, libre naman ang makinig rito, diba? Kahit lang pang subscribe nyo na lang ang gamitin yung tanda ng pasasalamat ay malaking blessings na yun sa akin. Sige na po my loves, subscribe ka na please. Salamat ha.